Hello mga guys, gising na ba kayo? At gaano kayo kagising? Kung kayo mga guys, mga gising na at kayo'y mga matatalino, mayroon ako sa inyo dalawang bagay na ipauunawa. Kung kayo'y matalino at gising ang iyong isipan. Kasi mayroon gising ang kanyang mata, pero natutulog ang isipan. Hindi alam kung sino ang mali at kung sino ang tama. Itong dalawa mga guys na iano ko sa inyo, Duterte versus ICC. Ang ipinaglalaban ni Duterte ay ang mga inosenteng mga tao na kanyang gustong ipaglaban. Ang ipinaglalaban ng ICC ay ang mga kriminal. Gaano karami mga guys ang naging biktima ng mga addict sa buong Pilipinas? Napakaraming mga bata ang biktima ng mga addict. Pinapatay, nire-rape, nanghuhold up, lahat ng kriminalidad ginagawa ng mga addict. Ang solusyon ni Duterte para matulungan yung mga taong inosente na wala talagang kamuang-muang dito sa at walang kaalam-alam na sila'y gagawa ng masama ng mga addict. Ang ginawa ni Duterte, ganyan. Kasi ang droga mahigpit na illegal at ipinagbabawal ng ating gobyerno. Ngayon, dahil sa kanilang human rights, ang ating gobyerno ay pinagtatawanan ng mga adik kasi human rights ang kanilang pinaiiral. Ngunit ba yung mga biktima ng mga adik wala bang human rights? Wala bang batas para sa kanila? Sino ba ang nagtatanggol ng mga mabubuting mga tao na biktima ng droga? Si Duterte. Ngayon mga guys, kung kayo'y gising na at lubos ninyo na uunawaan ang aking mga sinasabi, si Duterte ba ang may kasalanan o ang ICC? Ang ICC ay kampi sa mga taong masasama at mga kriminal. Si Duterte para sa mga taong inosente na pinapatay, nire-rape ng mga adik. Gaano ba karami yung napatay na mga adik? Gaano din karami yung mga napatay na mga inosente? Ang mga nangamatayan ng mga adik, mayroon sila karapatan na mag-rally. Bakit? Yung bang mga namatayan ng mga inosente na mga tao, wala bang karapatan na mag-rally? Humingi ng hustisya para sa kanilang mga nabiktima sa mga adik. Ngayon mga guys, nangangailangan tayo ng kuwan dahil tayo naman ang makapangyarihan ng mga tao na nandito sa ating bansa na Pilipinas. Tayo ang kung sino ang tama sa kanila. Sa aking malinaw na pag-iisip mga guys, talagang ang alam ko na mali dito yung ICC. Kasi wala na nga sila jurisdiction dito sa ating bansa
nakikialam pa sila. Dahil mayroon din mga kapwa nating mga Pilipino nga sobrang gahaman na gusto talaga isiksik dito ang ICC para may isang taong mabuti ang kalooban na maparusahan. Yun mga guys ang gusto ko sa inyo ipaunawa. Kung sino nga talaga dito ang may mga kasalanan, yung ICC ba o si Duterte? Na si Duterte ang may tunay na malasakit sa mga taong mabubuti ang kalooban na nabiktima ng mga adik. Bagka yung mga pamilya ng mga adik na yan na nagsisigawan na bigyan sila ng hustisya dahil yan sa nawalan sila ng suporta ng kanilang pamilya na galing sa Shabu. Kita nila mula sa Shabu. Samantalang kung alam nila na ang kanilang pamilya o anak, kung alam nila na yung pamilya o anak nila ay adik o kaya nagbibinta ng droga, kung talagang mahal nila ang kanilang pamilya, dapat nila pinagsasabihan. Kasi bawal yan. Illegal. Pero ano ang ginawa nila? Wala nila ginawa. Saka na sila nag-react nung napatay na. Oh. Ngayon, sino bang sisisihin nila? Si Duterte. Si Duterte para sa mga biktima ng droga. Kaya ganyan. Kasi may pagmamahal si Duterte ng Pilipinas. Bakit? Kasi yung mga kriminal kung yung huhulihin lang at ikukulong. Dahil may mga adik o mga drug poser o drug lord na mga mayayaman, nagpipiyansa upang sila'y makalaya. Ngayon, pakalaya na naman, gagawa na naman yan ng krimen. Ha? Ngayon, ang ano di Duterte dito sa mga adik na yan na doble-doble ang pagkaperwisyo dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Bakit? Yung bang mga taong mga kulong na mga kriminal, hindi ba pinakakain ng gobyerno? Kaninong pera ang ipinakakain ng mga yan? Kanang gobyerno. Kaya ko nasabi na doble-dobling perwisyo ang nagagawa ng mga kriminal. Nakakaperwisyo pa sa mga taong inosente. Pinapatay ni Rerip. Pag nakukulong, pinalalamon pa sila ng gobyerno. Samantala yung ating budget ng Pilipinas palaging utang. Yun, doon tayo talagang mababaon sa hirap at utang. Yan mga guys, kung totoong kayong gising na at bukas ang iyong puso at isip, kasi mayroon nakadilat nga ang mata, pero yung puso at isip nakapikit. Ngayon, kahit makapikit ang iyong mata, ngunit bukas ang iyong isip, maintindihan mo. Ano ang ginagawa nila ngayon kay Duterte? Na si Duterte ay para sa mga taong biktima ng mga adik na yan. Ngayon, sino sa kanila ang tama? Yung ICC ba o si Duterte? Wala nang karapatan yung ICC dito sa Pilipinas, mga guys. Pero bakit may mga tao nga kampi doon sa mga ICC? Dahil masama ang kalooban ng mga taong yan. Baka nga yan ang nag-i-issue ng Shabu dito sa Pilipinas. Kasi karamihang mga Shabu na nahuhuli galing sa ibang lugar, ibang bansa. Mga nahuhuli sa dagat mula sa ibang mga bansa. Baka nga yung pagkampi nila sa mga adik, sila talaga ang mga protector nito. Kaya ganyan sila. Yung mga adik ang kinakampihan nila. Ngayon si Duterte na para sa mga inosenteng mga taong mga bata ay pinag-ano nila, huli.
Yung idinadahilan nila ng mga drug addict o mga nangamatayan ng mga nung panahon ng drug war ni Duterte, yung bata, bakit ilang bata lang ba yan? Ilang bata yan na nadamay? Saan mas marami ang namatay na mga bata? Biktima ng mga adik. Yan mga guys, kung gising kayo at bukas ang iyong puso at isip, ipaano ko sa inyo kung sino talagang tama dito. Na may mga taong gustong guluhin ang Pilipinas. Ano sila sa mga dayuhan, nakikikampi upang ipagtanggol ang mga adik o mga kasalanan kriminal. Tulungan natin si Duterte makaahon sa kanyang kinalalagyan ngayon na pinag-aanuhan ng mga taong masasama ang isip o gawain. Alam natin yan mga guys, kung gising tayo at kung matalino. Kung sino talaga ang ating dapat kampihan dito. Kung yung kumakampi at nagtatanggol sa mga kriminal o yung tao na nagtatanggol sa mga inosenteng mga tao na ginawa ng masama ng mga adik. Yan lang mga guys. Pagtulungan natin ang Pilipinas. Kung masama man ang sino mang humahawak sa ating bansa, tayo ang makapangyarihan upang palitan. Hindi natin kailangan na noong gaya ng noong una na ang taong maraming nagsipag-alsa at nagsisapi sa MPA upang puksain ang isang diktador dito sa ating bansa. Ngayon mga guys, hindi na natin kailangan sumapi sa rebelde upang puksain ito. Tayo ang pupuksa dahil tayo ang demokrasya. Yan mga guys, kung gising tayo sa katwiran at katotohanan. Thank you. Thank you so much sa inyong pakikinig at pakaunawa sa aking mga sinasabi para ito sa ating inang bayan.